Si Vice President Sara Duterte ay nagpaabot ng tulong sa Kingdom of Jesus Christ matapos ibunyag na siya ay mismo ay nasa panganib na ang buhay. Ayon sa mga ulat, humingi siya ng proteksyon mula sa organisasyon ni Pastor Apollo Kibuloy dahil sa mga natatanggap na banta sa kaniyang buhay. Ito ay nagdulot ng pangamba hindi lamang sa hanay ng kanyang mga taga-suporta kundi pati na rin sa mga matataas na opisyal ng gobyerno. Kasabay nito umugong ang balita na si Pangulong Kuting Jr. umano ang nasa likod ng mga bantang ito laban kay VP Sara. May mga ilang impormante ang nagpakita ng ebidensya na nagpapahiwatig na ang mismong Pangulo ang nagplano ng pagbabanta. Ang mga alingas-ngas na ito ay nagdulot ng masalimuot sa sitwasyon sa pagitan ng dalawang pinakamataas na lider ng bansa. Habang patuloy ang investigasyon, marami ang nagabang sa magiging pahayag ng palasyo at ng kampo ni VP Sara. Nananatiling tahimik si Kuting hinggil sa mga akusasyon, ngunit inaasahan ng publiko ang mas malinaw na tugon mula sa administrasyon. Ang kontrobersiyang ito ay nagsilbing dagok sa bansa na lalo pang nagpapainit sa politika ng Pilipinas. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihitang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Sister Eleanor Cardona, ang Executive Secretary ng KOJC, na batay nga sa kanya, Prof, may nag-pepper spray. Oo, mahapdi yan. Pepper spray! Pero bago ka magkomento, makakasama natin, nasa linya na po ng ating komunikasyon via Zoom. Sasamahan tayo ni Ka-Eric Salis. Ngayong umaga, Ka-Eric. Magandang umaga. Yes. Makakasama mo ngayon si Professor Ana, si Jade at si Almar. Ay, magandang umaga, Jade, Almar, and Professor Ana. Ayan, I was following just a while ago yung direktang report ni Miss Ana with Sister Nori sa pangbabastos, pananakit, at kawalang respeto na ginagawa ngayon sa compound ng Kingdom of Jesus Christ, including po ang pag-pepper spray kay Sister Nori. Nakatalikod yung pulis, no? Pasimple niyang inisprayan si Sister Nori. Ganito baka kriminal mag-isip ang mga pulis. Grabe. At kita natin, no, pepper spray, napakahapdi niya, napakasakit yan. Kung may asthma ka, pwede kang mamatay niyan. Professor Ana, ayun, nakitang-kita yung mist spray na lumabas. Pepper spray nga siguro kasi kung tear gas, bagsak yun si Sister Nori. At kinalabit lang siya sa, ito yung mukha niya, no? Oo, pero meron pang mas malinaw yan. Oo, ipapalabas natin. Yun. Oo. Ito siya, mga kababayan. Ito po ay isang malinaw na kriminal na mga gawain ng mga pulis. I will emphasize on the word criminal. Una, illegally occupied ang compound. Wala silang karapatang manatili dahil wala silang nakikita pa na ano pang patotoo na nandun ang hinahanap nila sa sinasabi nilang warrant of arrest na questionable nga. For the last almost 24 hours na sila dyan, ay illegally sinisira na nila ang property na pribado at really ito siya. Tandaan po natin ang mukha nito. Siya po ay nag-spray ng illegal sa isang chemical sa mukha ng Executive Director ng Kingdom of Jesus Christ at pasimple nagpatalikod at napakahapdi po at ang pepper spray po ay hindi yan inaalaw na gamitin. It is even discouraged na ibenta pa sapagkat yan ay chemical that can induce asthma or cardiac attack. Asthma attack or cardiac arrest sa isang tao. So, yan ay kriminal na intensyon na saktan ang Executive Director ng ating Kingdom of Jesus Christ diyan sa Davao. Hanggang ngayon po, hindi ako makatulog dahil ang nakikita kong pagmumukha, Jade, Almar, Professor Ana, ilang oras na po akong hindi mapakali. Yung parang nagkakaroon ka ng some sort of panic attack. Dahil nakikita ko yung komosyon, yung emosyon, at ang kaawa-awang kalagayan ng mga kasama sa Kingdom of Jesus Christ dyan mula pa kahapon. At wala kang magawa. Dahil anything na pwedeng mag-provoke ng galit ng mga pulis ay pwedeng magmasaker sila dyan at ratratin nila ang mga nasa Kingdom of Jesus Christ. Ganon po nakikita ko na ready to kill sila, ready to fire. Naka full combat battle equipment
siguro mga 1,000 yung full battle combat equipment, yung pumasok mga 500. 500 din o halos kapareho yung mga pulis na may mga pamalo. Maliban pa ito sa perimeter area, Jeda, na mga 1,000 din at ang highway kinokontrol nila. Grabing traffic ngayon dyan. No? At ito ay isang pangbihirang pagkakataon na nakikita mo na ang state terrorism is in full display. At walang kinikilalang batas, nagiging law breakers at nagiging kriminal ang mga akto ng pulis. At ang Marcos Jr. na gobyerno, imposibleng hindi niya ito nakikita. Kalat na kalat ito sa social media kahit pa itinatanggi ito ng malalaking corporate media ng mga kapitalista at oligarko na traditionally nagkokontrol ng television at newspaper at radyo. Kalat na kalat ito sa social media worldwide. Kaya sa pagkakataong ito, Professor Ana, Almar Jade, hindi ako magtataka na anytime today ay magkakaroon ng malawakang pagkilos ang mamamayan. Hindi po forever tulog at takot ang mamamayang Pilipino. Hindi po forever walang pakialam ang mamamayan. Hindi ako makatulog dahil gising ka pero pinabangungot ka. Alam mo yun, Professor Ana, yung galit mo o na nakikita mo na sinasaktan ang mga sibilyan ng sariling gobyerno natin, wala kang magawa. Dahil pag may ginawa kang marahas na akbang, pwedeng magkaroon ng massacre o maraming mamamatay dahil pwedeng ratratin nga nila ang mga nasa compound. At yun ang gusto nila. They are there since kahapon pa, mga kababayan, not to serve the warrant of arrest but to occupy the compound illegally, create violence, instigate violence so that there will be martial law in Davao. Huwag na po tayong magpapatumpik-tumpik at kinakapital nila at sinasangkalan ngayon ang kalagayan ng ating mga kapatid sa Kingdom of Jesus Christ. Mga kababayan, hindi ko po maubos maisip na may ganito kademonyo na gobyerno si Marcos na itatayo sa Pilipinas, mas masahol pa sa tatay niya. Saan tatakbo ang Kingdom of Jesus Christ at mga sibilyan, religious workers at mga kawawang mamamayan, mga bata, babae, kung ang gobyerno na mismo ang pumapatay at nananakit sa kanila? Where should they go? Ako po ba? Kung may option lang ngayon, Professor Ana, Jade, Almar, na humawak muli ng armas, ako ba ay hahawak ng armas para iprotekta ang mga sibilyan na ito, not with the CPP, NPA, NDF? Opo. Yun na po ang nararamdaman ko. Yun na po ang nararamdaman ko. Kinokontrol ko po ang emosyon ko. How can you accept a situation where the government is a criminal that imposes criminal activities among the civilians at walang tumatayo maliban mismo sa Kingdom of Jesus Christ, sa SMNI at sa atin na nakakaranas nito at nakikipagkaisa Ka-Eric, sa kanila. At Prof, alam po ninyo, bago lang si Prof, si Ka-Eric, Prof, alam ko, ikaw personally, nakita mo yung pagdating dahil naalala ko, after nung press ko ninyo, mga ilang oras lang, dumating itong libu-libong mga pulis, Ka-Eric. At ang tanong ng mga kababayan natin, meron bang resistance mula sa KOJC para labanan itong mga pulis na itong sa pilitang pumasok dyan? Nako, napaka-organized po at napaka-mahinahon ng KOJC, ng mga full-time workers, mga young people, at sila po ay nagkakaroon ng prayer devotional during that time. I was there, wala po kaming mga tulog lahat, sila din. At nang dumating itong mga pulis, libo ito ito isang shot size lang ito. Kasi pati ang likod, pinalibutan nila. I think they deployed mga 2,500 or close to 3,000. Okay. Pagdating nila, nagdi-devotional na. At kami, sumama sa leadership ng KOJC at mga lawyers sa labas. Diyan malapit sa Waxis, yung income generating program and project ng KOJC. Diyan sa highway na yan, lumabas kami. Paglabas namin, ang lahat ng mga KOJC members, volunteers and workers ay naka-formation. Naka-devotional nga Pagdating ni Tory, may dala siyang LRAD. Ano po itong LRAD? Kahapon ko lang ito naintindihan. Long Range Audio Device na parang tambol na malaki
nakapatong sa malaking police truck nila at napakasakit pala ito sa tainga. Kapag pinatunog nila, pwedeng mabasag ang LRAD yan. Pwedeng mabasag ang iyong air drum. Nandyan sa loob niyan si Torre. Ako, si General Nicolas Torre, ako ang Regional Director. Kami papasok dyan dahil kami ay may utos ng korte. Ano talaga? Akala mo ay isang hari na may bitbit na mga tagapaglusob na mga warriors. Ang hambog niya kahapon dyan. At napakasakit sa tainga niyan. Hindi ka makakapagsalita, hindi kanya maririnig. Siya lang maririnig mo. Sapagkat nandun ang mga lawyers, nandun kami, grabing sakit. Tapos pagkatapos na magsalita, pinatunog yan bigla. Talagang mayayanig ang diwa mo, matatanggal ang espiritu mo pag pinatunog yan. Illegal yan eh. Ang tawag yan LRAD, that is not allowed against people or civilians. Puro civilian at mga bata. Yan, LRAD is long range audio device, no? Ginagamit din yan ng Israel kapag may mga rally-rally. Ginagamit din ng Amerika yan sa mga taong mga nagkakaroon ng karahasan. Pagkatapos niyan, bumaba siya. So nandun kami, Sister Nori at iba pa mga ministers, Attorney Torion at iba pa mga kasama natin sa SMNI. Pagkababa niya, nakita niya ko, siguro mga 30 seconds siyang natahimik. Hindi mo na siya nagsalita, pero na-identify na niya ako. Kasi sa likod niya, yung kanyang DRDO, Deputy Regional Director for Operations, kilala ko rin si Colonel Lito Patay. Ito yung 6 hours lang yata or 12 hours na naging Chief of Police ng Davao, City Director ng Davao City na tinanggal. Galing yan sa Manila at si IDG din. Kilala ko lahat itong mga officers. So kilala ko lahat ang nandun. Dahil nagle-lecture ako niyan sa kanila, Professor Ana, sa Knowing the Enemy, sa concept ng communist insurgency. Pag open pala ng bunganga ni Torre, ang order niya, kung may reklamo kayo, go to the proper forum, sasagutin namin kayo. Bigyan ko ng 30 minutes, papasok kami. At we will look for Kibuloy at sino pang nandito sa aming bitbit na mga papeles on our terms. On our terms, Hindi nakaporma kagad ng mga abogado kasi siya nagdidikta ng negosasyon eh. Negotiation sana yun. Tapos, sumagot si Atty. Torion, can we have the papers, can we see it? Pinatawag niya, wala pa lang siyang dala. So hinanap ang lawyer nila, no? Pero hambog na siya, si Torre. Nang dumating yung paper, isa lang ang pinakita niya. Si certain Simanes. Ang address po ay hindi Kingdom of Jesus Christ. Hindi lang muna kwinisyonet ni Atty. Torion kasi illegal yun eh. Papasok ka sa lugar na wala doon ang pangalan ng sinasabi mong may warrant of arrest. So wala si Pastor Kibuloy sa bitbit niyang dokumento. Malamang ipoproduce nila ngayon yan. But we were there, documented yan. So sabi niya, I give you 30 minutes, pag hindi, pinaredy niya. Formation! Battle formation talaga. Yung mga snipers, naka-plastar sa gilid, naka-elevation area sila, pati sa mga truck, 4 na truck yata ng pulis, may mga snipers sa taas, tag-tatlo-tatlo. So mga 12 or 15 na mga, hindi ordinaryong rifle, naka-scope yun. Tapos pag formation ng mga tinatawag na anti-riot police, siguro mga 500, 3, 4 na gate, so mga 200, 200, 200, that's 800. Formation, apat, tapos may mga armado sa likod, SAP, full combat na loaded, at may mga regional mobile forces. Nakano talaga, they came to prepare and do battle as if they are going to war zone. Yun ang trato nila sa Kingdom of Jesus Christ, was very hostile. They do not treat the civilian compound and religious compound as an area ng mga civilian. They treat it as hostile enemy territory to do battle. Battle ready talaga sila. Doon pa lang natatakot na ako, sabi ko may masasaktan ito o baka may mamatay ito. So ninalapitan ko si Sister Nori, kalma tayo ma'am. Ganon din sa Atty. Torion, but emotions were very high. Galit si Sister Nori at ang lahat ng taga-Kingdom of Jesus Christ, but they were pacified, they were disciplined, they were prayerful in spite of the anger because of the abuses at lantarang paglapastangan sa kanilang sagradong compound. So makita ko ang violence at ang pananakit, ang pang-aabuso at ang mindset of war footing and battle ready ay nanggagaling sa pulis. At nakakatakot yun sapagkat ang kanilang punong commander, itong nagpapakilalang General Torre, ay panay ang tawag sa cellphone. May kumakausap sa kanya, Professor Ana at Jade and Almar. Ibig sabihin si Torre ay robot.
May nagkukumpas sa kanya. Malamang minimum ang estimate ko, ang tumatawag sa kanya si Marbil. Chief PNP yun eh. Yun ang pwede mag-command sa kanya. At malamang si Abalos. Dahil yun ang direct supervisor ng PNP. At malamang pati sila Lagdameo. Yung gustong i-control at gamitin na kaharian ng Mindanao. Ito yung Special Assistant Marcos na itinuro din na Adictos Benedictos din kasama sa Bangagis session. No? So ito sila ang mas malamang na tumatawag but most likely Marbil Abalos ang kumukumpas nito. But saan ang utos kay Marbil at Abalos na ipatupad ang pagiging kriminal ng mga pulis? Kay Marcos because he is the commander-in-chief. So tama lang nasipain at palayasin ito si Marcos sa Malacanang. Bobo na klase presidente, tarantado ang ugali, walang utang na loob, ginagawang kriminal ang mga instrumento ng Estado. Saan ka nakakita? Hindi ito ginawa ng tatay niya. Never na ginawa ni Marcos Edralin Sr. na ipalusob ang religious compound at mga religious sanctuary kahit alam niya na ito'y sumusuporta sa mga rebelde. Even at the formal existence of martial law sa panahon ng 1972 to 1982. Okay. Prof, nabanggit na ni Ka Eric si Marcos. Ang hindi lang kasi maintindihan ng taong bayan, yung bigger picture. Kasi yung if you connect all the dots, merong kumbaga kumpas din ito ng Amerika. Para lang sa kaalaman ng ating mga kababayan, Prof, papaano po ito lahat na nabuo kasi merong playbook na sinusunod tong Amerika tapos using Marcos administration. Ang Amerika kasi as tawag nito, ang ano ko talaga diyan is they will support and back up the Marcos administration. Nakikita naman natin ngayon na kahit ano pang sabihin ng side ni BBM, alam niya na talagang maraming mga issues na binabato sa kanya at ito'y makikita mo yung proof of life, kumbaga may proof talaga na binabato sa kanya. On the other hand, makikita mo rin na yung legitimacy niya bilang isang presidente at yung suporta ng mga tao medyo weakening. Kasi kapag ganyan na ang nangyayari sa iyo, ibig sabihin, hindi na siya legitimate to a greater extent. Kapag walang legitimacy na kasi ang pamumuno ng isang presidente or isang leader ng bansa, medyo delikado na yan. So, sa kanya, no? Kasi, ibig sabihin, in a matter of time, there's a possibility na magkaroon ng change of leadership, may it be in many ways. Sa pamamaraan na hindi natin alam or maraming pamamaraan yan eh. So, ang nangyayari ngayon, since ang itong current administration is really under the kasi ang tawag, I'll be very frank, no, ang tawag kay Marcos sa mga tao na nasa labas ng bansa at iba pang mga tawag nito nationals from other countries, ang tawag talaga sa kanya, even ng mga academics na nakikita yung geopolitics na aspeto, is puppet of the Americans. Yun talagang tawag sa kanya. Rinig niyo yun? Puppet of the Americans. Oh. Puppet of the Americans. Yan po ang tawag kay Bangag, mga kaibigan, sa community ha. Sa international community yan ha. Sa ibang bansa po. Di ba nakakahiya yung ganun, guys? Tatawagin ka ng puppet by the Americans or puppet of the Americans? Sunod-sunuran ka lang? Di ba nakakahiya yun? Pagpunta mo sa ibang bansa, sasabihin sa iyo, o yung presidente nyo, tuta ng kano. Di ba nakakahiya yun, guys? Ganun po ang na-experience natin ngayon. Tuta po ng Amerikano ang presidente natin. Wala na po tayong, hindi na po tayo taas noo. Hindi katulad nung panahon ni Duterte, guys. Talagang proud na proud tayo sa mga sarili natin, lalo na pag nasa abroad tayo. Kasi nung pumunta kami ng abroad, talaga nakaka-proud eh. Talagang sasabihin mo, isa kang Pilipino dahil si Duterte po, mga kaibigan, may political will. Hindi nagkikis-as, hindi naghihimod tumbong. Di ba? In fact, si Duterte po, mga kaibigan, minumura pa nga ang Amerikano eh. Yung minura pa nga yung di ba? Presidente ng Amerika, pati itong si Ibig sabihin, guys, ang presidente natin ngayon, tuta. Kaya tinan mo nangyari. Tinan mo nangyari sa atin, pati yung kingdom. Tinan mo nangyari sa kingdom. Dahil wala pong political will.
Ang kailangan natin political will. Kailangan natin at least man lang magsalita yung Pangulo. Hindi po nagsasalita, pipi, bingi, bulag. Wala na talaga naaasahan dito. I'm not kidding, no? It's not even me. It's really people from outside the country. Yun ang description talaga sa kanya. So kung makikita mo, puppet nga daw siya ng Amerika. This is even from other nationalities, from other countries. So ang Amerika kasi will back him up. Bakit? Kasi may pakinabang sila kay Marcos. Lahat ng hiling nila, lahat ng ginusto nila na compromising the sovereignty and independence ng Pilipinas, ibinibigay ni Marcos because Marcos also needs them in some ways. So kung makikita mo, may connection yung balak ng mga Amerikano sa Pilipinas na ginagawa tayong pawn when you talk about geopolitics vis-a-vis Russia and vis-a-vis China. At dun sa ginagawa naman ni Marcos internally. Kasi alam niya na kailangan niya mag-hold on to power. The Americans is backing him up. Kaya nga may nakikita kang mga Amerikano sumasali sa na nandyan sa sa KOJC na compound, diba? Sumasali sa raid It's precisely yun ang manifestation. Now, ang tanong kasi ganito, ano ba ang tawag nito, ano ba yung makikita mong in a matter of time baka mangyari? Ito'y possibility or potential na mangyari. Yung sinasabi natin kanina na de facto martial law, kapag nagkaroon ng kiskisan dyan, kaya nga sinasabi kanina ni diba, ni Ka Eric na kinakalma niya at nangangamba siya na kapag nag-overflow yung emotion at yung emotion ng mga tao ng KOJC maging ang manifestation niya is action, baka gurgurin at saka magkaroon ng massacre dyan. So in a way, kapag nagkaroon ka ng ganun, they can actually declare officially martial law in Davao City and the whole country. May justification kasi sila na may lawlessness na blah blah blah. So ngayon ang tanong, would it be supported by the Americans? Of course it will. Ganun siya In the same manner na during Marcos Sr. time, ang martial law nung time na yon was also supported by the Americans. Marcos Sr. was backed up by the Americans. Kaya siya nagtagal ng 21 years at nagtagal ang martial law. Wow. Precisely because it was backed up by the Americans. In the same manner ngayon, na itong mga nangyayari na to, malakas din ang loob ng current administration precisely because they know that the Americans are backing them up. Yes, that is correct. And if I may, Brother if I may, Brother Yes, Almar and Brother Jade, with due respect and sa go ahead, moderators, anchors, ma'am, agree po ako sa binanggit ninyo. Ang lakas ng loob na ginagamit ni Marcos Jr. ngayon para mang-abuso ng kapangyarihan, gumamit ng karahasan laban sa mamamayan, gamitin na state terror instrument ang pulis. Yan po ay nanggagaling sa dikta ng Amerika. One, nakipagkasundo po siya nang bumisita sa Amerika na baguhin ang kanyang foreign policy. How? Nagira-girahan at nagtapang-tapangan at nagkiskisan siya sa China na nagresulta sa pagkawala ng mahigit $2 billion na potential tourism generated income natin with China na mga turista. Nawala ang $23 billion na supposedly ay investment in support ng China sa pag-unlad ng ating lokal na ekonomiya. So doon palang bulusok at palpak ang desisyon na yon. Pero bakit niya ginawa yon? Ang pagiging instrumento ng proxy war ng China, ng Amerika sa China at sa pagkontrol ng geopolitical and regional situation sa Asia, sa Indo-Pacific at sa Asian region. Dahil ang habol na ni Marcos at ng kanyang asawa at ng kanilang pamilya ay maibalik sa kanila ang bilyones dolyares na naka-frozen na mga accounts at mga assets nila sa Amerika at sa iba pang bahagi ng mga bansa sa daigdig na nakokontrol ng Amerika. So it was all about sa pag-recover ng ninakaw na yaman. Ay yung una na yon. Pangalawa, maliban sa pag-recover ng nakaw na yaman nila, na ginagamit nila ang American Connection in Support para ito ay ma-release at makuha na nila for several decades na hindi na nila magalaw, ay ang pagkakaroon ng suporta sa kanyang political power sa Pilipinas. Agree po ako dyan. Sapagkat kung tatanungin nyo, did I have a personal experience with them na election time pa lang ay hinahanap na nila ang linya kung papaano
makakuha ng direksyon sa US State Department na sila ay i-endorse at suportahan at makukuha nilang suporta sakaling makaupo si Marcos Jr. Yes, I have proof and direct knowledge about that. In due time, ilalabas natin yan. Hawak ko po ang ebidensya niyan sa mga meetings. Yes, I know that. They were operating already para makuha ang suporta ng Amerika habang gumagapang din sa China na huwag silang tirahin during election. Yes, involve ang asawa. Election. Involve ang asawa. Involve ang ibang mga tao na nasa gobyerno niya ngayon. Yes. At involve pati si Marcos. Yes. Nakaupo siya during that meeting. I was there. Yes. Nandun ako. Huwag ko munang i-discuss yan. That's another matter. Ano pa pong proof na alam natin na ito ay isang pagbebenta ng soberanya at ng integridad ng ating bansa at siya ay isang total puppet ng Amerika na nagkukunwari-kunwaring isang matino na presidenteng may integridad pa para pangalaga ng bansa natin. Pagkasimula ng negosasyon na yon, ang isang hiniling sa kanya, at ito po ay open knowledge na, ay huwag pabalikin ang mga Duterte sa poder. Hiniling sa kanya yon. Kaya nagsimula ang kanilang atake na durugin ng mga Duterte, Professor Ana, Jane and Almar, mga kababayan, dahil yon ay utos ng Amerika that there will be no Duterte or Duterte type of government na makakabalik sa Pilipinas because ayaw ng Amerika na hindi sumusunod sa dikta at manipulasyon at kontrol nila ang nakaupo na gobyerno sa Pilipinas. At nangyari yan sa panahon ni Rodrigo Duterte. At ayaw nila na ang anak niya o si Rodrigo Duterte ay mag-i-influence pa sa Marcos government at magkakaroon ng oportunidad na makabalik din sila sa poder after ng Marcos government. Kasama po dyan ang kay Pastor Kibuloy. Yes. Sapagkat si Pastor Kibuloy, yes, Professor Ana, ay tinitingnan ng Amerika na nasa support infrastructure ng Pangulong Rodrigo Duterte at pati sa anak na si Sara Duterte. So, in the perspective of the American interest, they look at Pastor Kibuloy as a part ng Duterte political support base sa Pilipinas. Ang Kingdom of Jesus Christ, ang SMNI, si Pastor Kibuloy. At mayroon silang hinahabol kay Pastor din, maliban sa paghabol sa mga Duterte. Ang Amerika, ano pong hinahabol nila kay Pastor? Ayaw ng mga American religious organizations na mag-expand at lumakas ang Kingdom of Jesus Christ sa American territory. Lalo na nakaabot kayo sa 32 territories ang Kingdom of Jesus Christ in America. At lumakas at lumawak ang suporta, including po ang resource support para sa Kingdom of Jesus Christ coming from the American areas. So, Professor Ana, at Jaden Almar, si Pastor Kibuloy po ay hinabol ng US Treasury Department Office of Foreign Assets Control, Anti-Terrorism Financing Group ito, na very secretive, na very powerful na sa loob ng US Treasury Department, ng FBI at mga instruments of government of the US because precisely naglalabi ang malalaking religious organization sa Amerika na patalsikin ang Kingdom of Jesus Christ na nag-ooperate at lumalawak sa Amerika, including ang resources na lumalakas ang suporta papunta sa Kingdom of Jesus Christ. Yun ang dahilan kung bakit ang tanong ni Almar, ito ba ay pakialam, kumpas at manipulasyon ng Amerika? Precisely, they are hitting two birds in Davao right now. Kinikripol nila, Professor Ana, kinikripol nila ang Duterte political influence and infrastructure in Davao and in nationwide. Kaya nga may Quadcom. Isa yan na trial court ni Marcos yan para bulabugin at nila matambaluslos at Lisa Araneta para durugin ang mga Duterte, yung Quadcom nila dyan sa Congress na yan. Walang ibang purpose yan kundi durugin ang mga Duterte, including Pastor Kibuloy. Ganon din ang ginawa ni Hontiveros, funded yun. Kung wari may Senate hearing para i-create ang tinatawag na conditions that will justify state oppression and terrorism against Pastor Kibuloy, KOGC, and ganon na rin sa mga Duterte. Kaya I agree sa point ni Professor Ana kung bakit libreng-libreng nakakalipad, Ma'am Ana, ang mga military-grade drone ng US equipment na ginagamit ng Pilipinas at ginagamit na rin ng Philippine National Police at ng ating security forces upang kumuha ng real imagery intelligence gathering inside all compound and properties ng Kingdom of Jesus Christ. And ginawa nila yan 11 p.m. bago po magsimula ang attack. Nagkaroon sila ng final image intelligence sa buong compound. Lumipad po yung drone na yan na very high
technology level na military grade drone at ang pwedeng magpalipad niyan ay ang trained ng Amerika o ang mga American forces na sa paligid lang ng Davao. Back to you, Jade, Almar, and Ma'am. Prof, kay Prof. Yes, Prof. Oo, ang ano kasi dyan, ang alam ko, kasi nga itong gobyerno ni BBM, lahat ng request ng Amerika, oo ng oo, kaya nga naging puppet ang tingin sa kanya ng mga ibang leader sa ibang bansa, kahit na mga mamamayan ng ibang bansa, ganun talaga ang tingin eh. At isa sa mga hinihiling ng US is si Pastor Kibuloy. Oo, totoo yun. Iyan ang isa sa mga hinihiling nila. Kaya ito, kung makikita nyo, kung bakit may mga Amerikano din dyan na pumapaligid sa Davao City at ganito kalakas ang puwersa, kasi yun ang hinihiling eh. Ang tanong ko, hindi na ito Pilipinas. At in this administration, wala nang Pilipinas dyan sa picture kasi we're already back to the old situation na we're a semi-colonial, even a colony, hindi nga semi ata kung dinidiktahan na eh. It's really like a semi-colony in a sense na walang direct occupation. Pero ang dikta kung paano pumuporma ang gobyerno, ano yung gagawin niya, nanggagaling sa labas at external force. So, totoo yan. Yung mga sinasabi ni Ka Eric, actually, yun yung totoong picture. At doon mo makikita ang connection ng current administration sa United States, especially in this administration ni Biden. Yeah. And I don't even see na magbabago yan even if Trump wins, to be very frank. Why? Kasi ang dapat maintindihan ng Pilipino na ang isa sa pinakamalaking force na nagra-run ng or nagpo-fuel din or parang anchor din ng US government at saka ng mga politicians nila, kasi mirror image tayo ng mga yan is yung tinatawag mong military-industrial complex. Correct. Malakas yan. At karamihan, kung may nagdidikta sa atin ng mga Amerikano, karamihan din ng mga politicians ng Amerika is being dictated by this military-industrial complex kasi malaki yan. At mayaman din yung mga yan. And especially now, sa election nila, they are financing certain politicians too. So ganyan yan ganyan yung forma niyan at yung totoo dyan. At may tatlong grupo yan, Professor Ana, Jade, Almar, na mga lobby group na very influential in the elections ng mga politiko sa Amerika. Isa dyan yung military-industrial complex na nagpo-produce ng mga fighter jets at supply na malalaking defense contract ng Pentagon. Yun ay tinatawag na deep state nila. Kasi yan ay wala sa loob ng gobyerno, parang maliit na gobyerno within the government of the US, pero hindi sila formal. Hindi sila formal na sa gobyerno, pero sila. So mga McDonnell Douglas, yung mga gumagawa ng mga missile system, lahat yan, at mga pamatay at mga panggera na armas. Ang ikalawang grupo na hindi mahindian ng mga American politicians ay ang NRA, National Rifle Association. Ito naman ang nagmamanufacture ng mga firearms at negosyo yan. Hindi iba pa yun sa War Industrial Complex. Yung mga firearms na handguns, mga rifle na allowed sa mga civilians na bumili. Yan, kaya grabe ang mass shooting dyan dahil at hindi ban ang mga sales of arms na yan dahil NRA ang labis dyan, National Rifle Association. Ang isang grupo na very influential din dyan at kailangan silang dominant sa American Religious Society at sa influence sa mga tao sa Amerika at politicians, yung ABA, American Baptist Association. Malaki din yan, lobby group yan. So, ito ba ay isa sa mga posibilidad na nagtrabaho para atakihin ang Kingdom of Jesus Christ interest at ang presence ni Pastor Kibuloy sa US territory? Yes. Kabahagi po yan. At ang mga taong ito, ang mga grupong ito ay may direct influence not only in the defense area sa Pentagon, sa FBI, sa law enforcement, kundi pati sa US State Department at US Treasury Department. Yan po ang dahilan kung bakit ang interest ng Amerika kay Pastor Kibuloy is not about his persona. It's about Kingdom of Jesus Christ na very influential, lumawak at lumakas. At yan ay naka-attach pa sa mga Duterte, ang kanilang political support. Kaya napaka-swak na swak sa menu ng US government and mga US lobbyist groups na ito na pakialaman tayo
Subalit yan ay nangyari ng mas madulas at mas sistematiko nila nagagawa dahil puppet at walang paninindigan, walang backbone si Marcos Jr. para ipagtanggol ang ating mga mamamayan at integridad ng ating lipunan at ng ating bayan. Kung si Professor pa, naririnig na niya yan sa mga academics at sa iba't ibang mga foreign nationals na nag-observe sa Pilipinas, mga journalists, that the full restoration of puppetry in government by government leaders is now being presided and facilitated by Marcos Jr. Nakakahiya, nakakarimarim, sapagkat itinakwil niya ng mamamayan. And look what is happening in Davao right now because of his puppetry to U.S. interest, to U.S. control and manipulation. Ang mga pulis ay ginawang kriminal at parang mga instrumento ng state terrorism. Nakakahindik ang every minute that Marcos stays in power right now. Ano pa ang kaya niyang gawin upang labagin ang mga batas at hambalusin ng gobyerno at sakta ng kanyang mamamayan? Nakakatakot, gera nga eh. Gusto niya magkaroon ng gera sa China. Hindi niya alam na milyon-milyon ang mamamatay in the first 6 hours ng digmaan at wala pa siguro 3 araw lugmok ng buong Pilipinas. Kaya nga wala ito sa hustong katinuan. Wala na sa sariling bait. At napakadelikado po ito, Professor Ana. That is why yung ginagawa ni Torre na ground commander sa Davao, pagpapakita yan na wala na sa sariling bait ang gobyernong ito, mantakin mo sasabihin niya, we will implement on our terms how we will search. Wala kaming pakialam kung may reklamo kayo, magreklamo kayo, sasagutin namin. That is dangerous when your police commanders armed to the teeth na pwedeng pumatay at pumunta para pumatay at naka-ready ng combat and battle, kaharap ang mga civilians na lulupigin nila at hindi ito na kumikilala sa sinumang authority that even a senator went there already, pinapakalma na siya, former chief of PNP pa yon, kilalang kilala niya, general din nila yon, hindi po niya sinusunod at may tumatawag sa kanya. Ito po ay isang napakadelikadong sistematikong pag-create ng state violence and terrorism na nagaganap ngayon against Kingdom of Jesus Christ, against civilians, against a religious organization, at nakakatakot sapagkat walang naninindigan openly. Mabuti nagsalita na ngayon si former President Rodrigo Duterte, sila Pulong Duterte, si Mayor Basti Duterte, but we need people and leaders to come out and stop the madness of Marcos and this police terrorist organization led by Marbil and Abalos. Otherwise, we will witness another massacre. Huwag sanang mangyari. Please, God forbid this. Mga kababayan, hindi po malayong mangyari anytime dyan sa Davao ang ganyang kalagayan na magdanak ang dugo dahil sa kabaliwan ni Marcos na sumunod sa gusto ng Estados Unidos at sa kanilang interes na magkontrol at manatili sa poder. Opo. Back to you, Jay. Eric, yes, Prof, bago lang ako basahin itong pahayag ni VP Sara, pahayag bilang pagsuporta dito sa KOJC at pagpunta sa ginagawa ng pulis. May picture lang tayo na ipapakita kasi bukod doon sa American flag patch na nakita natin sa mga uniforme ng mga kapulisan na lumusob po ngayon dyan sa KOJC, meron pong ibang logo na para bang ISIS ba ito? Nagtatanong ng ating mga kababayan kasi namataan po nila. Nakita po ito. Itong napakita po natin. Hindi lang natin anong klaseng logo. Ayan tingnan nyo yung mga logo na yan. Anong masasabi nyo sa logo na yan? Ayan nakita nyo mga logo na yan? Markang bungo. Anong ibig sabihin ng mga logo na yan? Mga badges na yan. Ano to? Terorista na ba? Terorista na? Ha? Logo ito. Logo yan, Jade, na mga riders at mga criminal groups na parang death squad. Imagine that. Yan. So they came there to kill, not to implement the law or the order of the court. Napakadelikadong mindset na yan. At kahapon may sinita ko dyan na 3 pulis, nilapitan ko. Nilalagyan niya ng masking tape. Yan, tama yan. Nakita ko rin yan. Kill death squad yan eh. Ang layunin niya ay pumatay at nagpo-promote ng pagpatay. So, kriminal na talagang utak ng mga pulis ngayon sa Davao. Dapat umalis na sila sa compound bago pa nila saktan at patayin ang mga kawawang sibilyan at KOJC members dyan. Mga kababayan, 3 pulis na nakita ko nilagyan ng masking tape. Di puti yun. Ang kanilang nameplate, sabi ko, tanggalin mo yan, illegal yan. Nasa implementation of law ka, police ka, at ikaw ay nagsasagawa ng law enforcement function. Tumalikod siya at umalis, tapos ang dalawa tinanggal. Talaga.
I will testify that at the Senate kung mamarapatin, Jade. No? I will volunteer that sa kay Senator Bato de la Rosa because I saw it at ito nakita ko rin ito. Hindi yan patches ng police, Professor Ana Marinducoy. Hindi daw mga pulis Yan yan. po ay death squad symbolism. Death squad symbolism. Hindi daw mga ano yan, ha? Hindi daw mga pulis yan. Narinig nyo? They came there to kill. They come there to kill and they are there to kill. And that is why I feel very, very strongly na kumalma muna tayo kasi ayaw naming mangyari na parang mga sisiw at manok na kinakatay at pinagbabaril nila dyan. Kasi baka nga mga bangag pa na pulis dyan. Kasi 3 araw mong gutumin, tubig, itlog lang at papuyatin, shabu lang pwede mag-sustain yan. Magsashabu ka o magko-cocaine ka. So nakakatakot ito, Jade, Almar, baka may mga addictos pa na nandyan. No? Without insulting the internal organization of the police, pwede pong nakadroga ang ila dyan para lang magising ka. Kita mo grabe ang hapsay ng katawan nila. Pinupuyat po sila. And the decision making to do what is right according to the law and your mandate is no longer present. Very dangerous situation ngayon dyan sa loob ng Kingdom of Jesus Christ at sa paligid nito. Prof. Ana, di ba kanina Prof na narinig natin mismo, nakita natin video mismo ni Sister Nori na inisprehan ng ilan sa mga kapulisan, di ba? Pepper spray. So ganito ang ginawa kanina ka Eric at ito, reaction po muna ninyo Prof doon nga sa logo na yan at napansin din po ninyo yung mga American flag patches. May mga American flag eh. Tsaka may ISIS pa eh. Ang ano kasi dyan, hindi lang yan eh. Kasi nabasa ko rin sa isang report na parang may mga tao na nakikisalamuha na para bang naka-civilian na mga damit pero hindi actually KOJC members na naka-plant din sa loob. Aside from the fact na naka-uniform, no? Iba pa yung naka-ano lang, civilian, pero naka-ano sila, parang planted sila sa loob. Na ang kinawo-worry ko dyan is maybe ang kanilang disguise is member sila ng KOJC tapos gagawa sila ng gulo. Tapos sasabihin na, tignan mo, mga violente yung mga taga-KOJC. This is just a justification na kailangan namin supilin sila at gumamit na rin kami ng puwersa. Isa pa yan na nasa isip ko eh. Kaya, totoo yung sinasabi ni ka Eric eh. Hindi ka makatulog. Ako actually, the same eh. Parang hindi ka makatulog kasi isip ka ng isip ng mga possibilities na para anong mangyari. Kasi ganito yon Jade at saka Almar, no? At saka ka Eric. Nakuna natin yan. Ang nakikita ko kasi dyan, itong nangyayari sa KOJC, kapag nagkaroon niya ng kiskisan at nag-action ang mga yan at marami na silang planted na kung sino-sino dyan at baka gumawa ng gulo, this is just the beginning. Yes. Umpisa sa kasi ang tingin ko, inuumpisahan sa KOJC, pero ibo-broaden yan into a wider area. Davao City, outside, hindi lang KOJC, but wider Davao City and wider Philippines. And they will have all the reason to hang on to power. Kasi yun ang problema ni BBM right now at kanyang 10 ng kanyang mga alipores. Ang problema nila kasi, they're also now being pushed to the wall and they're also of course thinking that the possibility for them to be deposed is there. Kasi galit ang tao eh. So ang iniisip sila, how are we gonna hang on to power? Paano kami makaka-stay dito? Maraming possibility yan eh. So ang nakikita ko sa KOJC, parang kayo preview ang dating nyo. Kasi ang tingin ko sa KOJC is not just an issue of KOJC anymore eh. That's already an issue of the country eh. Correct. Country na ang pinag-uusapan dito, hindi lang kayo eh. So yun ang doon ako nangangamba na para bang hindi ka makatulog. Alam mo yun, nakahiga ka, nakatulog ka kunyari exactly. Alam mo yun, pero hindi ka talaga tulog. So pag gising mo parang wala kang tulog, pero actually natulog ka, pero hindi ka nakatulog. Alam mo yun, ganun yung feeling ko ka Eric. So parang parang hindi eh, mas may dito eh. Ma'am, ang binabanggit po ninyo, Jade, ni Ma'am Ana, yan po ay, ang tawag dyan sa taktika na yan, pagtatanim ng agent provocateurs. Ang agent provocateurs ay bahagi po ng plano
ng isang lumulusob na puwersa like police. Magtatanim siya ng kunwari may mga police din o kaya civilian na ang muka mag-i-integrate, mag-i-immerse sa grupo. Rally for example, or yan, kongregasyon sa loob ng KOGC, and then mag-instigate ng kaguluhan. Ito pinapakita natin. Yan, ito. Ito yun, Prof. The way they act, hindi ito mga KOGC. Hindi ganyan ang disiplina ng KOGC. Hindi po yan mga missionary workers, ha? Hindi yan mga members din. Pwede yan ay mga intelligence operative or mga agent provocators. Dalawa lang po ang akto na yon. At tama po kayo, bantayan po ninyo, i-marshal ninyo, tama si Professor Ana, i-marshal ninyo mga tao ninyo. Huwag na magdagdag muna ng tao sa loob para makontrol ang mga tao na nandun at i-expose natin every hour, every minute ang mga akto na ito, picturean sila at sitahin sila at i-report nyo po sa natin, i-report natin sa police na may mga pinapapasok ngayon na mga goons sa loob ng compound para mag-instigate ng kaguluhan o kaya magnakaw o manakit dyan sa loob ng compound. Pwede po mangyari yan at ito sa minimum agent provocators or either intelligence operatives. Back to you. Para may justification. Eric at saka Jade. Jade ka, Eric. Ang mga KOJC member hindi nagmamask. Yes. Hindi sila nagmamask. Hindi nakikita mo naman sa mga footages pero yan nakamask. And one more thing. To be very frank, this is the playbook. Playbook yan ng US. Look at what happened in Ukraine in 2014. Playbook yan ng US. Nagtatanim sila ng mga tao dyan. Manggugulo. And then, mag-i-impose ng strong force ang gobyerno to say na, magulo na, I need to impose martial law. Yes. In Ukraine, that happened in 2014. Hanggang nagkaroon ng change of leadership. But that was orchestrated by the Americans. Ito, playbook yan ng Amerikano. Kahit saan ka pumunta, if you study regime change orchestrated. Hello, Lalaine Garcia. Happy Sunday po. Live tayo kasi nga ang dami pong nangyari ngayon sa Kingdom. Hanggang bukas po to, guys. Ang haba po ng mga live ngayon, guys, dahil patuloy pa po ang mga pulis, no? Patuloy pa rin po ang mga kapulisan na nanghaharas sa Kingdom. Hanggang ngayon. Kaya nga sabi ko hanggang bukas pa to Tuloy-tuloy po tayo mga kaibigan. By Americans, yan ay isa sa mga old tricks nila, an old playbook. Kaya nga nung nakikita ko yung mga footages nyo at reports nyo, iniisip ko na, my God, this is not just about KOJC. Mas malaki to, may projection silang sinusundan May plano silang sinusundan. KOJC now is just the starting point. So, kaya hindi ka makatulog. Alam mo yun, Eric, na para bang iniisip mo na, oh my God, nababasa mo kasi ng mangyayari. Parang kinakabahan ka na magkaroon ng gitgitan sa KOJC, may mga mamatay or may, alam mo yun, ako na kasi meron nang namatay Of course. Tapos, yes, tama po kayo, Imelda Santos. Tama po kayo. I agree. Anong mangyayari? Paano ito lalaki? At paano nila i-justify ito? So yun. Yun doon ako kinakabahan Anong mangyayari sa Pilipinas? Tama. Doon ako medyo hindi makatulog Kasi syempre, bansa mo yan Okay. Mga kaibigan mo, pamilya mo, lahat ng taong malapit sa'yo, ikaw mismo, Pilipino, taga dyan hindi mo siya yun yung feeling ka, Eric, na hindi mo ma-imagine na in the 21st century, we're going back to that part of history natin na parang ang hirap, ang dark. Ang malala, Professor Jade and Almar, tama si Professor, walang kahihiyan at walang pag-aalangan ng gobyerno na gumawa ng karahasan at krimen gamit ang instrumento ng Estado na wala ng pagkukunwari. Talagang sila na ang gumagawa ng krimen laban sa sibilyan. Yung binabanggit ni Professor Ana, tama po yun na nung panahon ng martial law, yung unang mga 5 taon niya, talagang akala mo wala nang pwedeng makahinga, no? Lalo na yung mga tumututol sa politika ng Marcos Sr. Ito ngayon ay mas masahol din ang kay Bongbong. Kasi gagamitin niya ang proseso ng batas, weaponizing the law At doon siya magtatago sa batas. Sasabihin niya may court order, may warrant. Wala nga siyang search warrant. Ang warrant of arrest cannot replace a search warrant.
Pupuls talaga ang itong utak ni Torre at nila Abalos at nila Marbil, no? Pero kinukonsinti ni Marcos ang kanilang mga kabubuhan at kapalpakan sa pamumuno ng law enforcement agency. Kasi nakikinabang si Marcos. Pangalawa, the warrant of arrest serving cannot be the excuse to search illegally and take over and occupy a private compound and property. Yes. Pero tiniming nila Professor Ana, Jade and Almar, Sabado, Linggo at bukas holiday pa, hindi ka makatakbo sa korte para mag-manifestation at magkaroon ng remedial petition. Kasi otherwise, you will meet them by force so that you can defend your property and your rights, which we will not allow na makipagkiskisan, patay tayo dyan, ubos tayo dyan. So, legal remedy tayo. Kaso hanggang bukas, 3 araw, 72 hours, na ang karapatan at buhay ng mga sibilyan at ng KOJC members ay nilalapastangan sila for 72 hours na naging isang malaking television view na nakikita ng buong mundo. Kaya nagto-24 hours ng SMNI ngayon because this is the only recourse that we have. Kaya kami din Professor Ana, kahit sa pagpupuyat na lang at pakikipag-alpino sa talakayan ay makontribute namin habang nag-aantay tayong bumulwak ang lansangan sa pag-aalsa ng taong bayan. Kaya kami nandito kahit isang tawag, pagkakita ko na, kanina, dapat pala 3 a.m. kanina nag-onboard na ako. Ngayon lang ako nakatulog after 65 hours sa Professor Ana from Canada, tuloy-tuloy sa KOJC compound. Kaya naintindihan ko ngayon ang situation dyan na nanawagan kami ngayon sa authorities kay Mayor Basti Duterte ng Davao City. Sir, kung nakikinig po kayo at makakaabot ito, kay Vice President Sara Duterte, ma'am, at sa mga senador na galing Davao, at mga senador na matitino pa, sa Kongreso wala tayong maasahan dyan. Lutong-luto na yan sa pera at pagiging buaya sa pundo at mga kontrol ni Tambaluslos. Uulitin ko po sa Vice Presidente natin, kay Mayor Basti Duterte, at iba pa po ng mga officials, Senator Bato de la Rosa. We are feeling right now that with Tory there and the police there, tatlong araw na nagigising o puyat, wala na sa katinuan, at ang mindset ay kriminal na, nagbibit-bit na mga patches na handang pumatay, naka-battle ready ang orientation. Huwag po ninyong hayaan na bago po tayo gumalaw, magsalita, manindigan ng hayagan at tumutol, ay magkaroon muna ng malawakang God forbid, pagpatay sa loob ng compound. Ka-Eric at Prof, huling punto na lang bago talaga mabasahin natin itong pahayag ni Vice President Sara. Vice President Sara. Bilang isang geopolitical analyst, Prof, ito bang Davao City ay isang strategic area para sa interes ng mga Amerikano? Lalo na dito sa issue nga, sa tensyon natin sa South China Sea. Ang balita kasi, itong Davao City, lalo na itong KOJC compound, ay may balak atang gawing drone center ng Amerika. Ito ba'y possible? Possible yan. Kasi kaya nga Davao City ang ginugurgor. Sa geopolitical na aspeto kasi, una, you have to remember na ang Davao City ang baluarte ng Dutertes. 'Di ba? So kanina, unang punto, pinunto na niya Ka-Eric kanina, ayaw ng mga Amerikano na makabalik sa puwersa at sa power ang any Duterte, especially when you talk about the presidency. Kasi alam nila na hindi nila kayang kontrolin ang mga Duterte at hindi magbibend ang Duterte sa lahat ng gusto nila na compromising the independence, sovereignty, and autonomy of the country. Malinaw yan. Kasi alam naman natin ang nangyari during President Rodrigo Duterte time. Kaya nga, di ba, nataga saan ba yung mga Duterte? Di ba Davao? Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!